Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Eno. Taong 1963. Probinsya ng Panay. Oy Enoch, ang aga mo na namang nasa labas ha. Nag-almusal ka na ba? Masama sa tao na nagtatrabaho ng walang laman ng tiyan. Ang mabuti pa heto, kumain ka muna. Hatian mo ko dito sa dala ko. Wika ni Mang Ben. Matandang tindero ng siopaw sa lugar. Bata pa lamang si Enoch. Kilala na siya ng matanda. Isang magiliw at mabait na binata. Maraming salamat po, Mang Ben. Pero busog pa po ako . Kumain ako kanina. Nagluto si nanay ng sobrang aga. May lakad daw po sila . Pero pwede ko po ba yung iuwi mamaya? Baka po magutom ako . Wika ni Enoch. Paborito ni Mang Ben si Enoch mula bata hanggang sa magbinata. Tila apo na kung ituring ito ng matanda. Magandang araw po, Mang Ben. Magandang araw, Enoch. Kamusta kayo? Tanong ni Aida. Tindera ng karne. Anak ng matadero sa lugar at humalili sa ina sa pagtitinda. Mula ng dapuan na matinding karamdaman. Magandang araw din iha. O naitabi niyo ba yung karneng ibiniling ko sa tatay mo? Mamayang hapon ha. Dadaanan ko na lang yun sa inyo. Tugon ni Mang Ben. Dito kumukuha ng karne sa paninda ang matanda. Napangiti naman si Eno. Habang tinatapos ang pagkukumpuni sa bakuran ng kapitbahay. Nang matapos, kagad naman itong pumunta sa pamilihan. Bibili ang binata ng patuka sa manok. Bukod sa pagiging karpintero nito, nag-aalaga din siya ng manok. Hindi para isabong kundi paramihin at makatay. Negosyo ng binata na magbenta ng karne ng manok sa palengke tuwing sasapit ang araw ng pamilihan. Uy pare, may pagkain ka ba dyan? Baka pwede namang makahingi. Bilang kapalit, pwede kitang samahan kung may utos ka o ipapabuhat. Gutom lang talaga ako . Wika ng lalaki sa itaas ng puno. Magandang araw ho, Manong. Wala po . Pasensya na . Tugon ni Enoch. Biglang nakapa ng binata ang kapirasong siopaw na binigay sa kanya ni Mang Ben. Eto po pala. May dala akong kapirasong siopaw. Gusto niyo po? Huwag kayong mag-alala. Sa inyo na po yan . Wika ni Enoch. Ngunit nagpumilit ang lalaki na nagpakilala sa pangalang Filemon. Tutulungan siya nito kung meron itong kailangang gawin o puntahan. Dahil ayaw namang maging bastos ni Enoch. Hinayaan lang ang lalaki na sabayan siya sa paglalakad. Alam mo, mabuti na padaan ka. Gutom na talaga ako . Hindi ko naman maabot yung bunga ng mangga na nasa tuktok. Wika ni Filemon. Makwento ang lalaki at ayos namang kasama. Kaya mabilis naging magaan ang pakiramdam ni Enoch sa kanya. Bakit po ba kayo dito nagpapalaboy-laboy sa barangay namin? Nasaan po ba ang pamilya nyo? Tagasaan po ba kayo? Tanong ni Enoch. Napansin niya na edukado naman itong magsalita. Madaming alam at hindi naman mukhang baliw.
Sa pagsasalaysay naman ni Filemon, nagmula pa siya sa Bicol, mula sa pamilya ng guro at pulis. Mga may sinasabi sa buhay at mga titulado. Ngunit ayon dito, naiiba siya sa mga kapamilya. Sa pilitan itong pinagtatapos sa pagka-inhinyero. Subalit ang gusto niya, malibot ang mundo at makatuklas ng iba pang bagay. Alam mo ba, minsan inakyat ko yung bundok sa amin. Kahit bawal, pinilit kong pumuslit. Plano ko sanang marating yung tuktok 3 araw ako sa taas. Nakakalahati lang ako. Masyado nang manipis yung hangin Tsaka sobrang tutulis na ng mga bato. Malakutsilyo na sa tulis. Habang pababa ako, may nakasalubong ako na kakaibang nilalang. Tao yung itsura, pero kakaiba yung kilos. Wika ni Filemon. Ipinakita pa nito sa binata kung paano maglakad ang nilalang. Sa pagpapatuloy ng kwento, napadpad naman ito sa Iloilo. Sumama sa paglalayag sa karagatan. Ngunit naiwanan siya. Nahuli si Filemon sa usapang araw dahil napasabak ito sa mga tulisan. Nako, masyado po pala kayong galay. Wala na ba kayong balak bumalik sa pamilya nyo? Tanong ng binata. Ngunit ayon naman kay Filemon, tinakwil na ito ng mga kamag-anak. Dahil hindi tradisyonal ang mga gawi at mas madalas na paksa ng mga kwento ay tungkol sa mga kakaibang bagay, kagaya ng mga aswang at engkanto. Inakala ng mga ito na baliw na si Filemon, ngunit para sa mata ni Enoch, malayo sa baliw si Filemon. Tingin niya malawak lamang ang kaalaman nito. Nakarating naman sila sa palengke. Tinuruan pa siya nito ng mas magandang patukas sa manok. Bukod dito, may mga halamang nirekomenda si Filemon para mas tumaba ang mga manok at makaiwas sa sakit. Nagpasalamat naman si Enoch. Mas malaki ang naging kapalit ng kapirasong siopaw na bigay niya. Kuya Filemon, saan ka pala tumutuloy ngayon? Pag-ala-gala ka lang. Delikado pa naman sa labas nito mga nagdaang buwan. Napapabalita po yung gumagalang awok. Ayon sa mga kapitbahay aswang daw yun na nag-aan yung malaking baboy at nambibiktima ng mga taong napapagawi sa mga kakawyan. Lalo na paggabi. Sana naman po, hindi kayo sa gubat nakatira. Wika ni Enoch. Amok baka mo. Tandayag ang tawag namin sa kanila sa probinsya. Higanting baboy ramo. Sa isang buwan kong nasa kakawyan dito, wala pa naman akong nakikitang dambuhalang baboy. Doon ako nakatira sa batuhan malapit sa ilog Sa palagay ko, yun ang pinakaligtas na lugar para sa pagtulog ko. Mataas sa tagu doon Pero salamat at nasabi mo yan. Sana lang hindi ako makita niyang awok na yan Pagsasalaysay ni Filemon. Nagpatuloy lang sa kwentuhan ang dalawa hanggang sa maabot nila ang bukana ng barangay ni Enoch. Balak na sanang magpaalam ni Filemon sa binata. Subalit naisipan ni Enoch na imbitahan ito. Tutal mukha naman itong mabait at mapagkakatiwalaan. Isa pa, natutuwa ang binata sa kwento ni Filemon tungkol sa lugar na napuntahan niya. Kuya Filemon, tara na po. Siguradong may merienda doon. Tsaka, para matignan mo din yung mga manok ko. Malaking tulong po kung matuturuan niyo ako kung paano mas mapaparami ang mga alaga ko. At isa pa hindi ba kayo natatakot sa kakawyan?
Ang dilim doon ah. Tanong ni Enoch. Hindi katagalan. Pumayag na si Filemon. Ayon dito wala naman siyang ibang gagawin. Mas mainam din na makapagmeryenda muna kesa muling kumain ng bayabas sa gubat. Aba Enoch, mukhang may bisita ka ha. Magandang araw sa'yo. Siya nga pala iho. Hinahanap ka ng nanay mo kanina pa. Hinabol ng aso yung isa sa mga alaga mong manok. Napatay yata. Wika ni Mang Ben nang makita ang dalawa. Napansin naman ni Enoch kung paano titigan ng mga kapitbahay si Filemon. Madungis ang itsura nito at talagang mukhang palaboy. Punit ang suot na damit, maging ang suot na pantalon. Huwag niyo na lang po pansinin niya mga kapitbahay namin. Ganyan lang po talaga yan kapag may bagong salta sa lugar Pasok po kayo sa loob. Wika ni Enoch. Pagkapasok, sinalubong ito ng ina habang magkasalubong ang kilay. Kagad nitong tinawag si Enoch at kinausap. Anak, sino ba yung kasama mo? Abay napakadugyot. Baka mamaya magnanakaw yan o kaya mamamatay tao. Hindi mo ba naisip yun? Ikaw talagang bata ka. Ang hilig mong makipagkaibigan sa kung kani-kanino. Siya nga pala, yung manok mo. Namatay ng habulin ng aso nila Mangustin. Nakawala sa kulungan. Tingnan mo yung kulungan ng mga manok mo. May butas na. Wika ng ina. Kagad namang tumanggi si Enoch. Sinabing hindi masamang tao si Filemon at hindi din baliw. Hindi na nagsalita pa ang ina. Binati na lamang si Filemon at pinapasok na ng tahanan. Kagad namang dumiretso si Enoch at Filemon sa likod bahay para tignan ang mga manok. Binilang na ng binata ang mga manok nito. Teka lang, hindi lang isang nawawala sa mga alaga ko na 5 manok yung nawawala Wika ni Enoch. Habang si Filemon naman, marahang sinuri ang paligid. Nararamdaman niya na hindi aksidente ang pagkasira ng kulungan ni Enoch. Mukhang sinadyang sirain ng bakod mo dong. Tignan mo ang butas Halatang gawa ng matalim na bagay. Tsaka nakikita mo ba yung bakas sa damuhan Bakas yan ng mga paa. Sa madaling sabi, mukhang ninakaw ang mga alaga mo. Wika ni Filemon. Ngunit ang pinagtataka nito, tila hindi sa tao ang mga bakas sa damuhan. Hindi hamak na mas malaki ito sa normal. Ibig sabihin po ba nito, may mga magnanakaw dito sa barangay namin? Teka muna, mamaya natin pag-usapan yan. Baka pwede po, patulungan ako sa pag-ayos ng kulungan. Wika ni Enoch. Ngunit hindi lang pag-ayos ang tinulong sa kanya ni Filemon. Tinuruan din siya nitong maglagay ng mga patibong sa bakod. Kung sakaling babalik ang magnanakaw, masusugatan at mapipinsala ito. Mas maganda kung mahuhuli. Dong, kung sakaling mahuli ang magnanakaw, huwag kang susugod mag-isa. Hanggat maaari, tumawag ka ng tutulong sa'yo. Mukha kasing may kalakihan ng bumisita sa manukan mo. Babala ni Filemon. Dahil sa mga narinig, napaisip si Enoch kung ano nang gagawin niya sa oras na mahuli ito. Kuya Filemon, ang mabuti pa po, nagmerienda muna tayo.
Sana naman wag nang bumalik kung sino man yung nagnakaw ng mga manok ko. Malulugi ako kapag nagkataon Mabuti kung pinupulot ko lang yung pinampupuhunan ko. Wika ni Enoch. Nalulungkot ang binata. Ilang araw na lang maibebenta na niya ito sa pamilihan. Subalit may nauna sa kanyang makinabang sa manok. Sa tapat ng tahanan, sa loob lamang ng bakuran ay may tambayan silang kubo. May lamesa sa gitna na gawa sa kawayan. Napapalibutan ng mga upuan. Doon sila nagmerienda ni Filemon. Alam mo, napakaganda dito sa lugar niyo, Dong. Pero kahit saang lugar talaga, palaging may mga nakatagong maitim na sikreto. Salamat nga pala dito sa merienda. Iuwi ko na lang tong tira ko. Napuno na yung tiyan ko sa dami. Wika ni Filemon. Mga nilagang kamote lamang naman ang hinanda ni Enoch. Ngunit labis na saya ang dulot nito kay Filemon. Nang matapos, nagpaalam na itong aalis na. Dapit hapon maglalakad pa ito papasok ng kakawian. Oh Enoch, umalis na ba yung bisita mo? Sa uulitin ha? Huwag kang mag-iimbita ng hindi mo kakilala. Alam mo naman na may gumagalang aswang dito sa atin. Paano kung siya pala yung aswang na yon? Di tayo ang unang punteriya niya na biktimahin. Bilin ng ina. Hindi naman masisi ni Enoch ang ina. Nag-iingat lamang ito para na din sa kapakanan ng pamilya. Ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, alam niya na maaari niyang pagkatiwalaan si Filemon. Huwag ho kayong mag-alala, Nay. Nag-iingat naman po ako Hindi ko naman po gugustuhin na mapahamak ang pamilya natin. Alam ko mapagkakatiwalaan si Kuya Filemon. Wika ni Enoch. Nang gabing yon, binantayan ng binata ang manukan. Sa bandang kwarto niya ito nakatapat. Kaya kung may gugulo man dito o mga hindi inaasahang paggalaw sa mga latang pinasabit ni Filemon, kagad niya itong malalaman. Mahuli ko lang talaga kung sinong makating kamay ang kumukuha sa mga manok ko. Sisiguraduhin ko pagbabayaran niya yon ng mahal. Wika ni Enoch. Hindi lamang dahil nawalan siya ng mga manok. Dahil pagod at hirap niya ang pinuhunan sa mga ito. Habang nag-iisip, narinig niyang kumalampag ang mga lata sa kulungan ng manok. Tinignan ito ni Enoch. May nakita siyang anino na nahuli ng patibong. Tay, may tao sa kulungan ng manok. Samahan niyo po ko. Ito na yata yung nagnakaw nung 5 manok ko nung isang araw Tama nga si Kuya Filemon. Babalik at babalik yan. Wika ni Enoch. Mabilis na kinuha ng ama ang patalim na nakasabit sa dingding sa kusina. Isang tradisyonal na sandatang Pinoy na maihahalin tulad sa mga espada ng Kastila at mga Hapon, pero may pakurbang patalim. Habang si Enoch naman, dala ang iniingatang kampilan, bagay na pinamana sa kanya ng lolo. Walang balak si Enoch na patakasin pa ang magnanakaw. Alam niyang bukod sa mga manok, maaari pa itong makaperwisyo sa iba. Wala ka ng kawala ngayon. Ang lakas mong mameste ng hanap buhay ng iba. Wika ni Enoch. Habang marahan na lumalapit sa kinaroroonan nito. Nang buksan ni Enoch ang ilawan, sa halip na salakayin,
Natulala ang binata maging ang ama. Anak, huwag kang lalapit dyan. Baka makagat ka. Tawagin mo ang kuya mo. Magdala kayo ng asin at kunin mo yung buntot pagi ko sa kusina. Sigaw ng ama. Sa unahan kung saan nakalagay ang patibong, naroon ang anyong tao na tila nasa 2.5 metro ang tangkad. Mabalbon at tila baboy ang muka. May pangil at kilay na magkaduktong sa kapal. Kagad na pagtanto ng ama ni Enoch na hindi ito ordinaryong magnanakaw, kundi aswang. Dambuhalang nilalang na umaangil at nakatitig sa kanila. Mabilis namang kumaripas papasok ng tahanan si Enoch. Sumisigaw habang hinahanap ang buntot pagi. Hindi na nito naalalang gisingin ang kuya nang makuha ang buntot pagi at madampot ang lalagyan ng asin. Kagad nitong binalikan ng ama. Nag-aalala siya na makatakas pa ang aswang at salakayin ang tatay. Subalit pagdating doon, nakatitig pa din ang ama sa aswang na nooy nagpupumiglas. Nakita na nito ang buntot pagi at asin. Anak, dahan-dahan mong sabuyan ng asin. Huwag mo sayangin yung dalawa. Huwag mo hahayaang makalmot ka ha. Hindi natin alam kung anong kakayahan niyang aswang na yan. Wika ng ama. Marahan naman itong lumapit habang hawak ang buntot pagi. Habang si Enoch naman, tuloy-tuloy lamang sa pagsaboy ng asin. Labis ang pagkawala ng nilalang. Nakakabingi ang pagsigaw nito at makikita na halos gumiba na ang kulungan. Tay, anong gagawin natin? Mukhang sa lakas niya eh. Masisira na yung buong kulungan ko. Wika ni Enoch. Nauna pa nitong alalahanin ang mga manok kesa sa sariling kaligtasan. Subalit dahil sa ingay ng aswang, nagising ang ibang kapitbahay. Nagpunta ang mga ito kila Enoch. Naging saksi sa bagsik ng aswang. Hirap na hirap ito sa uri ng patibong na inilagay ni Filemon. Bagamat malakas, tila sumasabay sa galaw niya ang mga tali. Kaya hindi umuubra kahit anong gawing pagtakas. Nang dumadami na ang mga tao sa bakuran nila Enoch, bigla itong nagpalit ng anyo sa napakalaking baboy. Sinlaki ng kalabaw ang nilalang. Muli itong nagpumiglas sa patibong at hindi nagtagal. Napigtal ang mga tali. Kagad itong tumakbo sa palayan. Bigla na lamang naglaho. Naiwang nakatulala ang mga residente. Maging sila Enoch at ang tatay nito. Kung nagkataong nilapitan nila ang nilalang, maaaring may nasaktan o hindi kaya namatay sa kanila. Kinaumagahan, mabilis na kumalat sa barangay ang pagsalakay ng awok sa lugar. Dito nag-umpisang maglitawan ang ilan pang mga residente na naperwisyo ng aswang. Buong akala nila noon, tao ang nagnanakaw sa kanila. Ngunit dahil sa naranasan ni Enoch, may mga bakas din ng malalaking paa malapit sa kulungan ng mga nawalang hayop. Naging maingat ang mga tao sa baryo. Kung dati hinahayaan lang nilang madilim ang mga kulungan, ngayon, nilalagyan na nila ito ng ilaw para makita ang nilalang na maaaring kumuha sa alaga. Anak, mahusay ang pagkakagawa mo sa patibong ha. Kung mas malaking lubid ang naroon, siguradong hindi na yung makakatakas. Saan mo natutunan ang paggawa nun?
Tanong ng ama. Hindi po ako may gawa nun, tay. Yung kaibigan ko po, yung bisita ko kahapon, si Kuya Filemon. Siya yung nagsabi sa akin na maglagay ng patibong sa likod ng kulungan. Ang sabi niya, babalik yung magnanakaw eh. Tama nga siya. Malaking nilalang nga yung dumating. Kaso, pantao yung ginawa niyang patibong eh. Sino bang mag-aakala na aswang pala ang kalaban natin dito? Tugon ni Enoch. Naroon naman ang mga kabarangay nila. Nakikinig sa usapan ng mag-ama. Isa sa mga ito ang nagtanong kung nasan si Filemon. Magpapaturo sila sa paggawa ng patibong. Hindi naman malaman ni Enoch kung anong isasagot sa mga kabarangay. Ang alam lamang niya, nasa gubat ito namamalagi. Hindi niya alam kung saan banda at mahaba din ang ilog sa lugar. Tay, hindi ko po alam kung saan siya makikita eh. Dayo lang po siya rito. Ang sabi niya sa akin kahapon nasa gubat siya nakatira malapit sa ilog eh. Pero hindi ko po alam ang eksaktong lugar. Wika ni Enoch. Sa tingin naman ng mga naroroon, maraming karanasan sa pangangaso si Filemon. Maaaring maging malaking tulong kung naroon siya sa barangay hanggang mahuli nila ang awok. Hindi na natin kailangan ang Filemon na yan. Ang masasabi ko lang baka naligaw lang yung awok na yon dito sa atin. Bakit hindi na lang natin patibayin ang mga kulungan? Nang sa gayon, hindi na tayo mabiktima ng aswang. Napansin niyo ba? Mga mahihinang kulungan lang ang sinasalakay nito. Tignan niyo yung kulungan ko ng manok. Wala pa namang pinsala. Wika ni Mang Tomas, tindero ng karne sa palengke at kumpetensya ng tatay ni Aida sa pagtitinda. Ano na bang nangyayari sa lugar natin? Una may mga pesting insekto na napadpad dito. Ngayon naman aswang. Paano pa ako makakapagtinda kung pagbabawalan tayo ni Kapitan na lumabas sa madaling araw? Sa mga oras na yun ako namimili ng karne. Wika ni Mang Ben. Labis ang pag-aalala nito dahil maaapektuhan ang hanap buhay. Kung mahuhuli siyang lumabas, siguradong mauunahan ito ng ibang tindero mula sa ibang barangay sa mga suki sa palengke. Huwag po kayong mag-alala, Mang Ben. Pasasaan po ba? Malulutas din natin ito. Mapapalayas din natin yung aswang na yan dito. Huwag po kayong panghinaan ng loob. Tugon ni Enoch. Mang Ben, kung gusto niyo po sasabihan ko na lang po si tatay na daanan kayo ng karne. Total maaga din naman kaming lumalabas. Alok ni Aida. Aida, kasama kayo sa mga kailangang sumunod sa curfew. Hanggat hindi natin nahuhuli ang aswang na yan, mahirap na. Baka kayo pa ang matsyempohan. Ayaw nating mapabalita sa barangay natin na pugad ng aswang ang lugar. Makakaapekto yan sa negosyo. Wika ng kapitan. Iniiwasan ito na may mapabalitang namatay sa lugar. Malapit na ang eleksyon at hindi magandang impresyon na mamamatayan ng residente sa ilalim ng pamumuno. Kaya kahit apektado ang mga kabuhayan ng residente, mas inuna pa rin niya na walang taong mabiktima ng aswang. Wag ho kayong mag-alala, Mang Ben. Pansamantala lamang naman ito hanggang sa mahuli natin ang tinatawag niyong awok. Sasagutin na lang ng barangay ang magiging lugi niyo sa loob ng 1 linggo.
Pangako ko sa inyong lahat, sa linggo, mahuhuli natin at masusupil ang aswang na yan. Dahil narito ako, ang masipag at maaasahan niyong kapitan. Dagdag ng kapitan. Sa isip naman nila Enoch, kahit sa gitna ng krisis, politika pa din ang nasa isipan nito. Wala namang nagawa sila Mang Ben at iba pang nagtitinda sa palengke. Bagamat 3 oras ang mawawala sa kanila, ayaw naman nilang sumuway sa patakaran ng barangay. Umupa ng mga pribadong tao ang kapitan para mag-imbestiga at tugisin ang aswang. Ilang araw ang lumipas, ngunit wala pa din silang nakikita na bakas. Hindi pa din nahuhuli ang nilalang. Tila alam ng aswang ang galaw nila at nagagawa nitong umiwas. Sinubukan na rin ng mga residente na kopyahin ang mga patibong na nakalatag sa kulungan ng manok nila Enoch. Subalit bigo sila. Mang Ben, kumusta po ang benta? Mukhang matatagalan ng kapitan sa pangako niya. Wika ni Enoch nang makita na papalabas pa lamang si Mang Ben ng tindahan. Ang pangako ng kapitan na 1 linggong curfew at paglutas sa problema sa awok, inabot na ng ilang linggo. Nagagawa pa din itong makapagnakaw ng mga alaga at may kamuntikan pang mapatay na magsasaka na ginabi ng uwi dahil sa nawawalang kalabaw. Eto, sa ilang dekada ko ng pagtitinda ng siopaw gayon lang ako nakaranas ng ganitong problema at paghihirap. Mabuti pa noong kapitan pa ang lolo mo. Maayos ang patakbo dito sa atin. Kagad nagagawa ng solusyon ng mga suliranin. Etong kapitan natin ngayon, nakadikit yata ang puwet sa upuan. Nasa bahay niya lang palagi. Paano mareresolba ang problema? Wika ni Mang Ben. Habang nagkwekwentuhan, muling nakita ni Enoch si Filimon. Tila siya ang sadya nito. Magandang araw, Kuya Filimon. Ang tagal mo pong nawala. Sinubukan kitang hanapin sa manggahan at ilog. Kuya, alam mo ba nung kinagabihang umalis ka? Pumalik nga yung magnanakaw. Kaso hindi pala tao Awok yung nahuli namin. Pero nung mag-an yung baboy ramo, nagawang putulin yung mga nilagay mong tali. Wika ni Enoch. Pasensya ka na. Ngayon lang ako nakapasyal. Noong isang araw, may sumalakay na aswang sa tinitirhan ko. Hindi ko alam kung nagkataon lang o ako talaga ang sadya niya. Nawala na ako ng mali at nahulog sa ilog. Mabuti na nga lang. Nagising ako bago anoodin sa malayo. Hindi ko inaasahang may makakakita sa akin doon. Tagong-tago na ako Tugon ni Filimon. Habang pinapakita ang mga sugat na natamos sa pakikipagbunos sa aswang. Diyos ko, mabuti at nakaligtas ka. Mukhang delikado sa gubat ngayon. Lalo pat hindi pa din nahuhuli yung awok. Bakit hindi mo na lamang patuloyin sa inyo si itong... Sino nga ba ulit ito? Tanong ni Mang Ben. Filimon po. Pero hindi na po. Makakabala lang ako Nakahanap na po ako ng ibang lugar sa Kakahuyan na mas ligtas. Sana lang hindi na ako maamoy pa nung aswang na yon. Pero kung sakaling subukan niya ulit akong puntahan, nakakasigurado akong papatayin ko siya. Wika ni Filimon. Maya-maya pa nagpaalam na si Mang Ben para makapagtinda. Habang si Filimon at Enoch naman pumunta muna ng tahanan.
Natandaan mo ba yung mukha ng aswang na sumalakay sa'yo? Yung nahuli kasi namin eh. Ang natatandaan ko lang, napakatangkad at masyadong mabalbon. Kaya mahirap makita yung mukha. Tanong ni Enoch. Sigurado kong iisa lang ang aswang na nakita natin dong. Kumare, ngayong gabi sana eh. Dito muna ako sa kubo nyo. Pakikiramdaman ko. May sumusunod sa akin simula nang pumasok ako dito sa barangay nyo eh. Hindi ko alam kung sino pero alam ko may nakasunod. Tugon ni Filemon. Nang araw na yon, naglagay na muli sila ng patibong sa kulungan. Ngunit hindi ito katulad ng dati. Hindi nila pakay na hulihin ang aswang. Base sa plano ni Filemon, naglagay sila ng isang uri ng likido na magmamantsa sa balat ng sino man ang matatapunan. Sa tindi at tapang ng likido, hindi ito basta matatanggal. Maliban na lamang kung tatapyasin mo ang parte ng katawan na natamaan. Ayon kay Filemon, imposible itong mahuli, lalo na kapag nakaanyong awak. Dahil sobrang lakas nito, baka may masaktan o mamatay pa. Subalit dahil sa kutob ni Filemon, na taga doon lamang ang aswang, kung magagawa nila itong mamarkahan ng hindi nito napapansin, siguradong mahuhuli nila kung sino talaga ito. At isa pa, gustong makaganti ni Filemon sa ginawang pagsalakay sa kanya. Walang alam sa mga pangontra sa aswang si Filemon. Subalit sa lawak ng karanasan sa iba't ibang panig ng bansa, nagawa niyang magkaroon ng mga taktika na hindi karaniwan sa karamihan. Mga kaparaanan na hindi maiisip ng normal na tao na epektibo pala. Mamarkahan lang natin siya. Walang susugod. Papalabasin natin na balak talaga siya nating hulihin sa patibong. Pero huwag kayong susugod. Kinabukasan na natin siya harapin. Wika ni Filemon. Sumang-ayon naman si Enoch sa plano. Inilatag nila ang patibong. Katuwang ang ama at nag-abang sila sa loob ng tahanan. Sinadya nilang maglagay ng dugo ng manok sa kulungan para mas matawag ang pansin nito. Maraming salamat, Filemon, sa pagtulong sa amin, ha? Pasensya ka na kung hinusgahan kita noong unang kita ko pa lamang sa'yo. Alam mo na, nanay ako at gusto ko lang protektahan ang pamilya ko. Wika ng ina. Wala po yun. Sa totoo lang, naiinggit nga po ko kay Enoch eh. May mapagmahal siyang magulang at mababait pa. Huwag ko kayong mag-alala. Mahuhuli natin yung aswang na yan. Tugon ni Filemon. Ngunit bigo sila ng gabing yon. Hindi pumunta doon ang aswang. Matapos pa ang ilang gabi, tila iniiwasan talaga ng nilalang ang tahanan nila Enoch. Hanggang sa nakaisip si Filemon ng ibang bagay. Teka lang, ilang araw ng ibang bahay ang pinupuntahan ng aswang ah. Kung tama ang kutob ko na taga rito lang sa inyo ang aswang, siguradong alam niyang narito ako sa inyo at naglagay tayo ng patibong. Wika ni Filemon. Dahil dito, naisipan niya na magpanggap na aalis na sa tahanan nila Enoch. Sinigurado na itong maliwanag at matao pa nang lumabas siya. Matapos yon, naglakad ito papalabas ng barangay. Sa isip ni Filemon, siguradong muli na itong sasalakay sa oras na malamang wala siya sa barangay. Wala namang problema. Tutal ang plano lang naman ay mamarkahan ng aswang.
Kinabukasan babalik si Filemon para umpisahan nila ang paghahanap. Nakadisenyo ang patibong para mawala ang atensyon ng aswang sa likidong tatama sa mukha niya. At kung siswertehin na hindi ito mapansin ng aswang, lalabas ito sa lungga sa umaga para mangalap ng impormasyon sa lugar. Nang gabing yon, muling nag-abang sila Enoch at ang ama nito. Umaasa na sa pagkakataong yon, mahuhuli na nila ang abok. Maya-maya pa, bandang 2:00 na madaling araw, muli nilang narinig ang pag-angil ng nilalang. Bagong disenyo ang patibong na ginawa ni Filemon at hindi ito inaasahan ng aswang. Kagaya ng plano, lumabas sila Enoch. Dala ang mga armas at nakapormang sasalakay. Pinaliguan nila ito ng asin at inundaya ng paghampas ng latigo. Hanggang sa mag-anyong baboy muli ito at tumakas. Nilingon sila ng nilalang na tila nagyayabang dahil walang kwenta ang patibong sa kanya. Tay, nakita niyo ba? Tanong ng binata. Oo, berde sa noo at sa pisngi. Ang mabuti pa, pumasok na tayo. Bukas na bukas, susubukan ko mag-ikot din sa labas. Sana lang umubra itong plano ni Filemon. Malaki na ang nalulugi sa barangay natin at mga residente. Tugon ng ama. Hindi na natulog ang mag-ama. Nang bandang 6:00 naroon na muli si Filemon. Nasa tindahan at nag-aabang ng mga dumaraan. Magandang umaga, Kuya Filemon. Kamusta? May nakita ka na ba? Tanong ni Enoch. Kakarating ko lang dito eh. Wala pa naman ako nakikita. Pero wag kang papahalata. Ang mabuti pa maghiwalay tayo ng pwesto. Tugon ni Filemon. Maingat na nagmasidang dalawa. Tinitignan ang mukha ng bawat makakasalubong. Maging ang tatay ni Enoch. Naroon din at nag-iikot. Anak, nakita nyo na ba? Alam nyo, may naisip ako mamayang hapon Magtitipon ang mga kabarangay natin dahil sa gagawing pangangampanya ng kandidato sa barangay natin. Sigurado ako, kung taga rito yung aswang, sisipot yon sa pagpupulo. Ano sa tingin nyo? Wika ng ama. Kagad naman silang umuwi para magpahinga at magmerienda. Inabot na sila ng hapon sa pagmamatyag. Maya-maya pa, habang nasa bakuran at nagkwekwentuhan, nanlaki ang mga mata ng ama ni Enoch. Dumaan sa harapan nila si Mang Tomas. Binati pa nito sila Enoch at doon malinaw na nakita. Berdeng tinta sa noo at pisngi. Halatang hindi pa nito napapansin. May dala itong mga karne na dadalhin sa bahay ng kapitan para sa mga bisita sa magaganap na pagpupulong. Kuya, anong plano? Tanong ni Enoch. Ngayon, alam na natin kung sino ang aswang. Hihintayin na lang nating dumilim. Tugon ni Filemon. Sigurado silang naroon na sa lugar si Mang Tomas na mga oras na yon. Ang plano ay magmamatsyag lamang sa Enoch, habang si Filemon naman pupunta sa bahay ng matanda. Ayon sa mga kasabihan, kapag naupo ka sa 3 baitang ng bahay ng aswang, tangan ang pangontra kagaya ng asin. Hindi nito magagawang makapasok, maliban na lamang kung iimbitahan mo.
Naging maayos ang pangangampanya ng mga kandidato sa lugar. Matapos yon, umuwi na ang mga tao. Habang si Mang Tomas naman, nag-aantay sa bayad ng kapitan sa karne. Nang magpaalam itong umuwi ay saka pinaliwanag ni Enoch at ng ama ang tungkol kay Mang Tomas para mapatunayan na siya nga ang aswang. Magkakasama nilang pinuntahan ang tahanan nito. Sinabi ni Enoch na nasa loob ng bahay si Filemon at mananatili sa labas si Mang Tomas. Ngunit nang makarating sila sa tahanan, nadat na nilang duguan si Filemon. Nakahandusay sa labas ng tahanan ng aswang. Malubha ang sugat sa tiyan at balikat na tila galing sa kagat. Kuya Filemon, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Enoch. Nagkamali tayo, Dong. Hindi sumang Tomas ang kalabang aswang. Bago pa man dumating dito si Mang Tomas, sinalakay na ako ni Mang Ben. Aswang pala yung matandang yun. Siya ang totoong nagnanakaw. Kung di dahil kay Mang Tomas, siguradong namatay na ako. Tulungan mo si Mang Tomas. Nasa loob siya. Sugatan din. Wika ni Filemon. Labis na nagulat ang lahat. Hindi nila lubos akalain na ang matandang tindero ng siopaw na ilang dekada nang naglalako ng paninda, ito mismo ang aswang. Napag-alaman nila na totoong aswang din si Mang Tomas. Tiyuhin ito si Mang Ben at pareho sila na lahing awok. Subalit iba si Mang Tomas. Namumuhay ito ng tapat at walang inaagrabyado sa lugar. Nagkataon lamang na siya ang nahuli sa patibong sa pagtatangka na balaan si Filemon na balak siyang patayin ng tiyuhin. Hindi naman niya akalain na nakapalibot pala sa likod bahay ang mga patibong. Hindi din kumakain ng tao ang tiyuhin. Kaso nga lang, ang lahat ng mga panindang siopaw nito, galing sa nakaw ang mga karne. Mga nakaw na manok o baboy at iba pang alagang hayop na mga kabarangay at karatig barangay. Nais nitong patayin si Filemon dahil banta ito sa kaligtasan ng matanda sa pagnanakaw ng mga manok ni Enoch. Ito din ang sumugod kay Filemon sa gubat. Nang marinig ni Mang Ben ang sinabi ni Enoch na nasa kakahuyan ito namamalagi. Malubha ang sugat ni Mang Tomas. Mas malalim ang mga kalmot kumpara kay Filemon dahil sa pagprotekta sa palaboy. Nakaligtas lamang sila nang marinig ni Mang Ben ang paparating na taong bayan. Mabilis itong kumaripas ng takbo papatakas sa barangay. Naging matunog ang balita sa bayan. Kinatakutan noon ang mga nagtitinda ng siopaw, lalo na kapag hindi kilalang tao. Nakaligtas naman sa kamatayan sila Mang Tomas at Filemon dahil sa kabutihang nagawa ni Mang Tomas. Hindi nila ito pinaalis sa lugar. Wala naman silang masasabi sa kabaitan nito. Bagamat nakakatakot ang dating dahil sa malaking tao, subalit mas lalo nilang nakita ang kabutihan nito nang dahil sa insidente. Hindi na muli pang nakita ang tindero ng siopaw sa lugar. Pansamantala namang kinupkop ng pamilya ni Enoch si Filemon hanggang sa tuluyan itong gumaling. Ngunit na makabawi ng lakas ang binata, nilisan na nito ang lugar para muling tumuklas ng bago, kung saan maibabahagi niya ang mga karanasan, kabilang ang kwento ng awok na tindero ng siopaw. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel.
Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.